Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. This podcast is about anything under the sun. Lahat pwede natin pag-usapan dito. We started actually with a pastor talking about Christianity, and then we talked about comedy, and then we talk about science, and then sometimes we talk about sports. Itong topic natin ngayong araw na to, iba ito. Kuya Kim has a lot of tattoos. Dami. These tattoos are actually quite controversial. Some Christians say that it is against scripture, against the Bible, to be able to put tattoos on your body. But a lot of Christians like myself, we believe that tattoos can actually glorify God, and tattoos can actually inspire people. So I've been into tattoos for about maybe 8 years now. And my first tattoo was Wangod, Apo Wangod. And dumadami pa sila. But we'll talk about tattoos today. And itong guest natin ngayong araw na to, nakilala ko siya. On my Instagram, someone messaged me and said that, Kuya Kim, I noticed that you have a lot of tattoos. I would like to put a free tattoo on you. Sabi ko, uy, iba to ha. So I visited her Instagram page and then I saw her creations. Magaling. Sabi ko, magaling ito. At babae siya. At hindi lang yan. Pati yung partner niya o yung boyfriend niya ay isang tattoo artist din na napakagaling din. The two of them are part of a studio called Ethereal Studios at sila ang guest natin ngayong araw na to. Miss Isa Villamor and Jim Cornelio. Hi guys! Hello, Hello. Kuya Kim. Good evening. Good evening. Kamusta? Kabado ka pa rin ba, Isa? Hindi naman. Hindi naman. No? Si Isa medyo kabado pagka sabi mo, no? Pero sa podcast na to, you can be yourself. Pwede kang kabado, pwede kang mahiyain. Okay lang. You can be yourself. Nice. Yeah. Now this podcast kasi we talk about, I was saying, we talk about anything under the sun. Importante lamang, after the podcast, meron silang takeaway. Opo. Natuto sila, na-inspire sila, Tama. naaliw sila. Dapat feel good pagkatapos. Yes. Yan. And tattoos kasi are very controversial eh. Kasi a lot of Christians say that it's against the law of God. Opo. Being tattoo artists, what do you think of that? What can you say? Isa. Are you Christians, by the way? Yes po. You are? Yes, yes po. Anong church mo, Isa? Born again po kami. Talaga? Saan? Opo. Saan? Sa 13 po kami naka-base. Sa Trece Martires. Yes po. Pareho kayo. Okay. So you're born again Christians. Yes po. So what can you say about our fellow Christians saying that tattoos are against scripture, against the law of God? I don't know. Jim? Yes. Una kasi si mama ganyan yung ano niya sa akin na huwag ko daw dumihan yung templo ng Diyos. Ganyan. So sabi ko parang self-expression naman yan, kumbaga. So may story ako na gustong i-portray. So parang imbis na art or drawings, tattoo na lang para madadala ko siya kahit saan. Yun. Ganun. Yes Ganun po. lang. Before kasi parang ang tattoos is identity, kuya. So parang ngayon, parang ginagamit siya for self-expression. Expression. Yes po. More on ganun. So, Identity meaning, noong unang panahon, pag may tattoo ka, isang parte ka ng isang tribo, yes po. isang Yes, gang, kuya. Warrior ka. warrior ka. Ayan. O, ngayon, expression. Self-expression. Actually, my first tattoo, about 8 years ago, pumanik ako kay Wangod, Yes po. So, And then I featured it sa Matanglawin. And then, pero bago ko ginawa yun, nagpaalam muna ako sa pastor ko, si Pastor Paulo. Sabi ko, Pastor, is it against the Bible to put tattoos? Sabi niya, Kim, it depends. Depende sa tattoo ilalagay mo. If you're going to put something in your body that's occultic, o star of Satan, Opo, o kaya opo. demonyo,
Abay, satanistic yan. Satanic yan. Totoo. But if you're going to put something that will inspire you, then the book of Leviticus kasi says very specifically, huwag mong lalagyan ng ukit o ng kuntil ang iyong laman. Ito ay isang abomination sa Panginoon. Pero kung susundin mo naman yun, ang susunod na verse naman dun sa Leviticus, after that verse, huwag mong puputulin ng patilya mo, hayaan mo, mahaba ang gilid ng buhok mo. So if you look at these, the Orthodox Jews, mahaba yung mga patilya nila, di ba? Because that's very specific in the book of Leviticus. Yes po. Yeah. Pero kung titignan naman natin ang context nung sinabi na yun, sinabi ni Moses yon nung panahon ni Moses because ang tattoo nun was an identity mark of the pagans. Dahil pag natatuan ka nung panahon na yun, pagano ka. And you are to be set apart from the pagans being the chosen people, the Jews at that time. Yun eh. And yun ang paniniwala ko, pero hanggang ngayon, meron pa rin nagagalit sa atin. Opo, Madami, oo. Marami po. How did you start naman, Isa, sa pagtatato? Sa regarding po sa arts, parang na-inspire ako from my father kasi nung maliit pa lang po ako, lagi siyang may dala-dala na painting from ginagawa niya sa work and then inuuwi niya po. Tas dala-dala niya sa bahay. So parang from that moment, parang naisip ko, gusto ko rin mag-paint, gusto ko mag-draw. Then nung high school po ako, may nagbigay sa akin ng tattoo machine. Pero, Tattoo machine? yes po, yung parang gift niya. So parang full set na po yun. Kaso hindi ko siya agad nagamit. Parang tinabi ko po siya muna. Kasi hindi po ako interested sa tattooing. Pero I got my first tattoo po when I was 14. 14? Yes po, Isa ka 14 bang years old. rebelding kabataan? Hindi naman po. Parang curious lang po ako yung feeling, kung ano po yung feeling. Ano ang first tattoo mo naman, Isa? Pangalan ko po. Normally, pangalan mo. Normally. Either pangalan Either mo birthday. o pangalan ng irog mo. Oo, Di ba? pangalan ko Birthday po. yan. And then, yun po, hanggang sa I got bored and then kinuha ko po si machine. Tinatuan ko po yung sarili ko. Ayun. Opo, dun po siya nag-start. Tapos, pero ilang years pa po bago ko talagang nag-tattoo as tinake ko yung tattoo as my career. Opo. Ikaw naman, Jim. Halos ganun din. Same. So, bali, binigyan din ako ng regalo ng kaibigan ko yung machine kit. Kaso lang, parang naiisip ko na parang nakaka-boring na 8 hours ka na nagdo-drawing or 12 hours. Ganun. Hanggang sa tinry ko. So, ayun. Sa umpisa, parang, syempre wala akong kliyente, walang Siyempre, walang may matapang. gusto. Walang matapang. dahil bago diba? ka eh. Siya bago ka lang, baka masira pa yung balat. So, ang ginawa ko, Pag nagkamali, forever. diba? Oo. So, doon naman ako thankful dun sa mga kaibigan ko naman sa Laguna. Kasi parang mag-set up ako ng, let's say, drinking session, tapos may alak na, may mga drinking food na. Tapos naka-set up na din yung pantattoo ko. So, parang pagdating nila, ba't may pantattoo ka dyan? And then, nagpa-practice kasi ako. So, just in case na gusto nyo, kahit mga simple lang, patattoo kayo. Kung hindi naman, di inom-inom na lang tayo. Mga ganun. Kadalasan ng mga nagpapatato umiinom eh, no? Habang umiinom, magpapatato. Yes. Sabi nila to kill the pain, di ba? Yes po. Pero hindi naman, Pero hindi mas ako masakit. nasasaktan eh. Mas masakit. Mas masakit pagka Totoo, nakainom kasi ka. nagiging sensitive ang balat mo Yes, pag oo. nakainom ka eh. Totoo po. So, parang mas ramdam mo, tapos mainit yung katawan, so madugo din. Oo. Ayan. Nahihilo-hilo ka pa. Oo. Isa pang tanong. Itong studio nyo, Ethereal Studios, ilang kayo tattoo artist dyan? Kaming dalawa lang. Kayong dalawa lang. Opo. And then nakita ko yung Instagram page nyo. Ano yung Instagram page mo? Isa-isa, no? Opo, yes. Ikaw naman, Jim. Anong Instagram page mo? Jim.cornelio. Jim.cornelio. .tt. .tt. Yes. Tapos Ethereal Studios. Ethereal meaning, ang spelling po ng Ethereal ay E-T-H-E-R-E-A-L. Yes. Ethereal. So, napansin ko, yung studio nyo, o yung style ng tattoo nyo, lalo na si Isa, fine line. Opo, yes. so, Pinong-pino mga tattoo mo. Sabi ko, magaling itong gumagawa nito. Madali kasi mag-tattoo na makapal. Opo. Madali. Sobrang. Oo. Pero yung fine, mahirap yun. Opo. Paano mo ginagawa yun? Do you have a special needle para magkaroon ng fine line tattoo? Yes po. Dati po parang nag-try kami ng mga kaibigan ko na maghanap ng needle na compatible dun sa fine line. Opo, dun sa style. Tapos sobrang dami po namin na-try and then nahanap namin yung parang isang compatible na needle. So special needle yan. Yes po. So parang Mas mahirap bang gumawa ng fine line tattoo o ng ordinary tattoo? parang sa akin po both
mahirap po. Mahirap Yes po, parehas, oo. opo. Opo. Depende na lang kung ano yung pipiliin mo na specialty. Mm. So bali yun lang, yung fine line, yun yung naging specialty namin. So yun na lang nang yun yung ginagawa namin. So katagalan, medyo mas madali na At kaysa saka nung dumikit na una. sa inyo eh. Mm. Ikaw naman, Jim, fine line tattoo ka din. Same, ganun Same din. din. Tapos micro-realistic. So Ako, Oh. sobrang... sobrang, Ako niyan. Pagkatapos na papatato ko sa inyo. ha? sobrang, Gusto ko itatutuin yung mukha ng anak ko, si Emma. Opo, Sige, opo. oo. Si Emma. Aralin niyo na. Sige po. Aralin niyo. Matagal ba? Kung magpapatato ako ng mukha ni Emma na, let's say, mga Micro. mga Opo. 2 square inches o 3 square inches, how long will it take? Depende po sa kung paano ka-intricate yung design. Kung gusto ko very Opo. intricate. Let's say ako po medyo mabagal po ako gumawa, lalo pag Mabagal face. meaning 3 days? Hindi naman. Hindi naman po. Lalo po pag face, nagtitake time ako kasi since micro po siya, limited yung stroke ng hand namin. So parang mas mahirap po siya gawin. Siguro po mga around 6 to 7. 6 Ganun. to 7 Opo. hours. Ano ba ang micro? Yung mga 3 inches? Kaya micro na yan. Opo, micro. Anong mas madali sa'yo? Anong regular size na malaki na mas madadalian ka para hindi limited ang movement mo? Ano po? Siguro mga nasa 5. So, sa Lalo po balikat, pag portrait. no? Yes Portrait. po. Tsaka Gano'ng mas katagal yun? Mga 5 inches? Yun, parang halos same lang po. Kasi yung hand stroke mo po is may freedom more on may may freedom. Baga May mas kumpas madali. na. Opo. Oh. Kasi pag Unlike maliit pag lang, maliit. so Oh. limited lang yung stroke na pwede Opo, mong gawin. sobrang So pag mas limited malaki, lang. mas... Okay. Palipasin lamang natin ang New Year. Sige, Lagyan niyo ako ng fine line tattoo, ha? sige kuya. Ay, naku, okay. Ano naman, what are the different kinds of tattoos sa inyong pagkakaalam? Kasi, akala kasi ng marami, pag magpapatattoo ka, isang tattoo artist can do all sorts of tattoos eh. Opo. Which is a mistake. Yes Kasi po. hindi pala niya specialty. Yes po. Nagpagawa ka ng portrait sa isang tattoo artist na magaling sa letra, Opo. eh pangit na portrait nun. Opo. Pag nagpagawa ka naman ng letra na sa magaling sa portrait, pwede pero hindi niya specialty, di ba? Opo. O merong magaling sa kulay, merong magaling sa shade. Yung tattoo artist ko, si Andrew Da Silva, hyper-realist ang style niya. In all colors, magaling. Napansin ko na pagka-hyper-realist ang tattoo, mabilis mabura. Mabilis bumuka. Oh, medyo pagka yung after ng 2 years healed, ganyan, medyo muddy na yung ano. Pagka ganun, naarawan ng tattoo, naging muddy, lumaki ang linya, can it be retouched and then made like new again? Is it possible? Possible naman, kaya naman yun. Depende na lang din dun sa artist. So dapat pag maglalagay ka, parang in the long run, parang iisipin mo na pag nag-heal to, dapat yung healing niya maganda, Yes. solid yung For year, itsura. parang pang ilang years. Oo. Kumbaga, dapat mag-hold siya sa test of time pag ginawa mo. Parang Hindi yung ganun. maganda lamang 3 buwan. Maganda lamang sa picture yan. Ganon. May mga ganon din. So, sa mga gusto magpatato, dapat do your research talaga. Research talaga muna. Pinag-usapan natin yung tattoo, nagkaroon ng parang namagaan, di ba? What happens to a tattoo and how do you maintain a tattoo? Ayun. Kasi ang kalaban ng tattoo, araw. Yes po. Ako, First. ano ko eh. Number Araw-araw, 1. nasa araw ako eh. Opo. Mahilig ako sa araw. Kukulubot na nga yung balat ko, wala akong pakialam because I like the sun eh. Opo. Yun, hindi ba pwede magpa-araw pag may tattoo? Lalo po kasi dito sa atin, so mainit talaga. Hindi po talaga maiiwasan. So yun, ano na lang po. Sunblock, pwede naman. Opo. Sunblock and then siguro as far as possible, medyo layo po talaga muna sa araw kasi talagang affected magiging What happens to a tattoo pag binilad mo sa araw? may chance po siya mag-fade, kuya. Magfe-fade. Opo. Oo. Malaki, parang 100% na may chance po siya na mag-fade. And then, Lalo na pagka-colored, no? yes po. Tas yun, hanggat maaari, moisturize po talaga. Moisturize. Yes. Araw-araw? Yes po, parang every naman. But once a day siguro. Once a day? Oo. Para hindi Para palang sobrang yan, ha? Parang artista. alaga. Oo, alaga. Opo. Oo. Kasi ngayon sa panahon po ngayon, sobrang mahal ng tattoo, so kailangan talaga. Sobrang mahal ng tattoo. Magkano ba magpa-tattoo sa inyo? Ang standard rates, magkano? 3K yung parang 3,000 pesos. Yun ang standard eh. Palagi Standard, 3,000 3,000, no? Any design, 3,000, no? Yung Yes maliliit. po. Maliliit lang, mga minimalist, mga
guhit lang, konting shading. Pagka portrait ni Eman, magkano yan? Kunyari, hindi tayo close. And then we get into a professional arrangement. How much is a 4x4 inch portrait of my daughter, Eman? Anong quote mo? Especially po sa portrait, siguro nagre-range siya kuya mga around 25 pataas. Mahal. Opo. Pataas. Especially po portrait. So talagang takes Sobrang time. It takes Opo. time. Mahirap din. Sobrang hirap din kasi nung muka. So, bali, ibang confidence yung kailangan mo para Kasi lang. naman pag pangit yung Yes ano, po. nakakaano naman yun. Di ba? At habang buhay sa iyo, Opo. nagpatato ka ng mukha ng anak mo o ng asawa mo, tapos pangit, Then iba. tapos iba. Kamukha ng kapitbahay. Kamukha ng kapitbahay. Di ba? Oo naman. Opo. So, ganun. Mahal talaga kasi expect nyo na mahal. So, do your research pa rin na pag nakita mo mahal sumingil nito, check mo yung profile. Ay, kaya pala mahal kasi kukuha niya yung mga muka. Ganun. Parang kayo. Galing, ha? Mm. When I checked your profile, I saw marami kayong mga international clients. Yes How did you po, break in the mostly. international tattoo scene? Feeling ko po sa, especially na sa style na rin, kuya. Kasi yung style po namin is more on parang trendy. Trendy po siya na style ngayon, which is geometry. Feeling ko rin po dahil dun. So ano, kinontak kayo tapos pumunta sa Pilipinas? Yes po. O kayong pumupunta ron sa ibang bansa? Parang same. Some clients po talagang nagko-contact sila and then, Then they fly in? yes po. Like sino? Mga anong nationality? Like Singaporean. US. Yes po. Lahat, halos lahat Yes US. At nakita lamang kayo sa Instagram? Spain. Yes po, sa IG. Ang galing. Thank you. Thank you. Meron na ba mga ilan yan sa tingin nyo? Yung mga foreign clients nyo? Majority po Sobrang ng dami. Halos clients. Majority? majority. Naku, yaman nyo Client. siguro. Ay, hindi Sakto po. So lang. dollars ang ano nyo, ang singil nyo Hindi, pagka peso foreigner. pa rin. Peso pa pa rin. rin po. So anong pinapatato nila? Portraits normally? Yes po. And then more on Greek, Greek, and then yeah. religious. Religious. Yes Marami po. religious eh. Yes A lot of my tattoos are very religious eh. Opo. I like Bible verses, I like biblical symbols. Sabi nga nung pastor ko when you have a tattoo, ayoko ng tattoo sa likod eh. Opo. Anin ko, hindi ko na makita. Oo. Gusto ko yung nakikita. Ayoko ng tattoo sa singit. Opo. Misis ko lang makakita nun. Ang gusto ko yung tattoo, sabi ng pastor ko it has to be somewhere that you can see it. Opo. Ako, I see it because naman. that's why they're all in my arms. Pag nagmumotor ako, nagbibisikleta ako, nakikita ko yung mga tattoo ko and all my tattoos have a story. Opo. May kwento sila. Nagiging point of conversation tuloy. Ano yan? Opo. Well, this is the symbol of Jesus. Ixus. In ancient times, ang mga Kristiyano, yan ang secret symbol nila para ipakitang Kristiyano sila. And then you can start evangelizing. You can talk about the Lord. Di ba? totoo. What are those? Oh, those are Bible verses in Latin. Anong Bible verse in Latin yan? Philippians 4:13. I can do all these things through Him who gives me strength. Pero Latin. And then you can talk about the Bible verse. That's how I view tattoos eh. Yes po. Ganda. Meron na ba kayong celebrity na natatuan? Hindi. Celebrity. PBA. PBA PBA player. naman PBA po. Opo, players. more. Mga foreign celebrities, meron nagpatato na sa inyo. So far, wala pa po. Wala Pero, pa. natatuan ko po si Dilaw. Yung sa band na Dilaw. Yeah. Yung vocalist po nila. Ay, vocalist nila. Yes po. Yeah. No, pero one thing for sure, punong-puno kayo ng mga foreign clients and that's quite admirable, no? Thank you, kuya. Ito alam ko to because I'm a tattoo guy, no? Opo. Pero marami kasi mga bago magpa-tattoo, natatakot sila dahil sinasabi lang, masakit yan. Opo. Yung kay Wangod, masakit. Opo, Oo, sobra. Sobra. Alam mo, sobrang sakit nga nung kay Wangod. Nagsa-shut off yung nerves mo eh. Dahil pag pinukpok ka ng una, papasigaw ka Opo. muna. Pagkatapos ng mga 10 pukpok, dahil sa sobrang sakit, manid na siya. Hindi na siya masakit. Alam kung bakit alam ko na masakit, Kuya Kim. Kasi nagpatato ka. Hindi ako nagpatato. Hindi ka nagpatato. Nakita ko kasi yung isa parang asim na ng mukha eh. Kasunod na ako sa linya. Pumila ka. Oo, kapila na ako, sunod na ako. Ay, hindi na pala ako papatato. At makikita mo, papantatato sa'yo yung tinik na suha eh. Tsaka Opo. makikita mo, nakabaon na. Tapos may pupukpukin laman. ulit. Oo, tapos Hindi, tsaka masasama pagpukpok yung na laman. ganun, parang pako. nga Kada eh. pukpok may lumalabas na laman. Kaya nga eh. Tapos, matagal din po siya mag-heal actually. Sobrang Matagal tagal. sa effect Opo. nga eh. Isa eh. Meron po ako. Ako, napakarami ko. Yung tattoo story ko kay Wangod, kukwento ko sa inyo. So, mga 8 years ago, for Matanglawin, Opo. it was going to be my first tattoo. Ang usapan namin ng producer ko, nila Tony tsaka nila Marge, sabi ko, sige, magpapatattoo ako on cam,
But it has to be something that I like. Kasi nire-research ko si Wang Od at yung mga nagdudot-dot. Ang tinatattoo nila, mga religious symbol nila. Oo nga. Sabi ko, baka tatuan ako ng anito nito. Kristiyano ko, di ba? Totoo. Yes. So sabi ko, it has to be something I like. So sabi ko, bahala na. Sige, so when I went to Wang Od, una-una ganito. Ilang oras yung hike? Mga about an hour. Kasi may Hour, equipment kami. ah. Pakukuha mo naman 30 minutes yan. 30. Pero about 1 hour dahil may equipment. Pagdating namin doon, we had an appointment. Ang appointment namin kay Wang Od was 7 in the morning. Unang-una. Kaso ang dami ng tao. Haba ng pila. Haba ng pila. Sabi ko, di ko na masabi ron sa mga naghihintay doon na may appointment ako kay Wang Od. And we have to work within a certain time frame kasi nag-shoot kami. Yes po. Ako, sabi ko, paano to? Pag dumiretso tayo kay Wang Od na hindi pumipila, nakapila to isang araw na eh. Opo. Pag dumiretso ko, i-Facebook ako nito, Baka magalit. magagalit. I-hate kami niyan. Sabi, itong matanglawin staff, itong si No, Kuya Kim. sama ng Sumingit. ugali nito. Sama ng ugali. Sumingit sa pila. Sabi ko, anong gagawin ko nito? Sabi ko, I think it's best to be truthful. No po. Sabi ko, guys, kilala naman ako. Kuya Kim, kamusta ka, Kuya Kim? Sabi ko, papunta ako kay Wang Od eh. Would you like to be, hindi pa ako sumisingit ha. Sabi, gusto niyo ba maging parte ng segment? Okay, Kuya Kim, okay. O ganito, pagpapatato ako. Opo. Pag nagpatato ako, manood kayo, mag-comment kayo, pumalakpak kayo, mag-cheering kayo. Okay ba yun? Okay, Kuya Galing. Kim. Pwede bang gawin na natin? Okay, nakasingit ako. Opo. Kasi kung hindi ko gagawin, Sobrang sisingit ako. haba pa naman po. Magagalit, Pila. sigurado. Opo. Then ito na. Sabi ko, ito na. Tatatuan na ako. Dilabas na yung tinik. Nakita ko Mahaba. yung pamalo. Malaki. Tapos yung pagtusok ng tinik na ganyan. Meron siyang hawak na basahan. Puro dugo. Tapos sabi ko yung basahan niya, communal. Galing sa iba. Isa lang yung basahan para sa lahat. Sabi ko, naku, kinuha ko yung bandahan ako. Ito na lang po gagamitin natin. Ayan. Tapos nakiusap ako kay Wang Od. Sabi ko, Apo Wang Od, pwede po bang mag-tattoo kayo ng krus? Opo. Sabi niya, pwede. Kaya krus ang Apo Wang Od ko. Cross. Galing. Although animistic ang reliyon ni Wang Od, nagtattoo siya ng krus. So it's a religious. And then the 3 dots, Yan yung signature. it's a signature of Wang Od eh. So I see it as the Holy Trinity. The God the Father, Yes, God the Son, and the Holy Ah. Spirit. Pero yan ang una kong tattoo. Mhm. So ayan, tinatuan na ako. Ano feeling nung habang Ayun, pinapalo ka? normally kasi yung tattoo ng may makina, yung tattoo ninyo. Opo. Ano yun eh, parang mga tulang yun, 3 eh. Kakatlan na langgam yun eh. Si tattoo 8, 7. 7, 8. Sa unang palo, sa sobrang shock mo, aray, masakit ito. Magsha-shut off yung nervous system mo. Opo. Pagkatapos ng mga 5 palo, manhid na siya. Tapos hindi na masakit. Hindi na masakit. Ganon ang experience ko. Ito pa, may kwento pa ako. E di sumunod naman kakwento ko kay Raymart. Si Raymart, no? Nagmotor sila ni JV Ejercito Opo. papunta sa Buskalan. Sabi ni Raymart, magpapatato ako kay Wang Od. Sabi ko, okay. Sige. Sabi may dala akong may dala kami mga antibiotic kung ano man. Opo. Okay. Dating si Raymart. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Tinatuan na. Happy na siya. Umuwi sa Manila. After about 5 days, tumawag sa akin, Kuya Kim, tingnan mo nga itong tattoo ko. Parang ibang healing. Nakita ko, May nana. kulay puti. Sabi ko, naku, Raymart, ano yan? Infected yan. Infected na. Infected yan. Maggamot ka, mag-antibiotic ka. Antibiotic talaga Antibiotic ka. kailangan. Ganun ba? Sabi ko, anong feeling mo? Nilalagdat ka na ba? Parang malapit na ako lagdatin. Namuti yung tattoo niya. But that's the risk of wanting to get a tattoo from Opo. Mahmoud eh. Totoo. Yeah. Given yung na po iba- na Yung mga nila, sobrang buo pa. Buong Yes, katawan. Isipin mo, buong actually, katawan, kuya, buong galing braso. kami dun Galing ka last time. this year. This year po. And then, nagdala kami ng book
na bigay ng client, which is title niya is The Last Tattooed Women of Kalinga. Of Kalinga. Opo. Si Apo Wang-od yun. Opo. Si Apo Wang-od, tapos may ibang tribo, taga-Tanudan, taga-Tinglayan. Opo. Tapos, nung pinakita namin sa kanya, lahat yun, tanda niya. Ay, ito, si ganito, taga-Tanudan yan. So, lahat yun, Galing ang utak, ano? Opo, sobrang sharp nung Then utak mostly niya. kuya siya ang gumawa ng tattoos. Tattoos nila. Full sleeve. Nakakatuwa pa nga eh. Nung nagpatato ako kay Wang-od, alam mo ko, may suot siyang t-shirt. Alam mo kung ano yung t-shirt niya? Coco Martin. Probinsyano. Sabi ko, Probinsyano. yung pala, 1 week before that, Galing si Coco. galing si Coco. Oh. And then nagpatato. Kaya, at saka ang crush pala ni Apo Wang-od talaga. Si Coco. Si Coco Coco. Martin. Yun ang pinaka-crush. Di inano siya. Alam mo na, ganun ang ugali nung matanda. Kaya nga eh. Oo. Nakakatawa Ako hindi naman ako hinipuan kasi nahiya. May camera siguro. Opo. Oo. Hindi niya ako type. Yun. Para sa mga bago sa tattoo, no? Opo. Ano ang proseso ng pagtatattoo? How do they start? What do you do first? And then how do you put the ink? Kwento mo. Kayong dalawa. For me, kuya, hindi siya basta tattooing. Parang ano siya, drawing. Foundation talaga, drawing po talaga. So, start sa drawing. Yun, kuya. And then, attend. Magdodraw ka muna dun sa laman. Minsan kasi merong template eh. Merong sa Opo. papel muna, di ba? O, paano? Paano ang proseso mo? I mean, sa process po, parang consultation muna. Okay. And then, pag nag-proceed kayo sa, parang collaboration ng idea, kuya. You and the client, of course. Ano muna? Magkakape muna kayo. Opo, parang ganon. More on conversation Brainstorming. muna. Opo. Kunyari tayo, magpapatato ako sa'yo. Opo. Brainstorming muna tayo. Sabihin ko, I want a hyper-realistic picture of my daughter, Eman. Anong gagawin mo ngayon? Parang, titignan ko po muna kung ano yung gusto nyong photo ni Eman. Okay, syempre. Opo, and then magsasuggest po ako ng placement niya, yung safe for Placement. the portrait. Bakit mo isasuggest ang placement ng tattoo? Yes po. Hindi ba pwedeng sabihin ko sa tuhod? Gusto ko sa tuhod. Hindi ba pwedeng gano'n? Yes po. May mga certain parts po na parang hindi okay for the portrait. Okay po siya sa mga flat na area. Flat area. Yes po, Kasi kuya. pag nilagay mo sa curve, baka tumaba bigla. Opo, O nag-iiba po. madidistort, no? Lalo Distort pag yung mukha. tumaba yung tao or pumayat. Flat mag-iiba. area meaning saan? Sa dibdib? Yan, Most, dibdib. po sa Forearm. forearm. Yes po. Tapos, And then, inside siguro. opo, sa mga Inside. inner, ganun kuya. Basta, Okay. anything na flat talaga. O, nag-agree na tayo. Sinabi mo na ngayon, dito lalagay natin sa sa dibdib mo. Opo. O, anong next na gagawin natin? Setup. Usually po setup. Yes, Ano naman kuya. yung setup na yan? Needle, inks, yes po. Needle, Sanitized, yes sir. Sanitize, balot Sanitized lahat. na, Paano nyo sinasanitize ang lugar at ang sarili nyo? Alam ko to ha, Opo. pero gusto ko malaman nila. yes po. Ayun kuya, parang more on setup pa lang naka-gloves ka na. Setup pa lang. Opo, naka-gloves ka na. Bago ka pa humawak ng table mo, naka-gloves ka na. Then, balot mo Balot ng, lahat. yes po, dapat talaga nakabalot. Kasi para ka na ring doktor in a way. Yes, kuya. So parang dapat talaga malinis. Face mask bago ka humawak kay client, dapat ano ka na rin pag magpo-proceed na kayo. So setup. Bakit kailangan ganun kalinis? Pwede magka-AIDS. Yes, kuya. Yes, so, Totoo po. Sakit. Mga bloodborne, mga pathogens yan. Blood-borne pathogens. Yan, mga HIV, AIDS. So, kailangan dun sa needle, yung mga natatalsikan, dapat lahat nakabalot. And then may incident pa rin po na parang Matutusok ka habang bigla. nagtatattoo kami, kuya, syempre, nasa zone ka na ng nagtatattoo ka. Pag maglalagay kami ng ink, pag magsasawsaw kami ng needle sa ink cup, may incident na Natatawa mo yung sarili mo. Yes po, matutusok ka. from the So, client, yung needle ng client Ayan. ko. Naku! Opo. Pag ganun, nagpapalit po kami bago ulit kami babalik kay client. And then, medyo alarming po kasi syempre,
hindi namin kilala masyado yung client. Yes so po. baka may So, mga sakit, alam mo yun. opo. So each client dapat bago ng bagong needle. Yes po, talaga. dapat po. Disposable po lahat. So one-time use lahat ng ginagamit namin na needle. Tapos meron niya mga expiry date. So papakita din namin sa kliyente bago namin buksan. No? Ito yung expiry date ng needle. So yan, makita nila na bago. Anong klaseng ink ang ginagamit? Kasi si Wang Od ang ginagamit. Yung itim ng kawali. Oo. Likod. Sabi nga nila, cancerous daw yun, nilagay sa loob ng katawan mo. Whatever it is, at least Wang Od naman yan. No? What kind of ink do you use? From USA yun eh. Oh, US USA made. Dynamic brand. mga... Yes po. Sobrang galing po ng ngayon kasi May mga vegan na nga eh. Vegan. ang dami na nilang bagong ginawa para sa tattoos. Hindi po kagaya before. Parang nag-i-improvise kami lahat. Opo. Ngayon, dynamic na po yung ginagamit namin. Para, ginawa po talaga siya para sa skin. Yan. Skin Yes Safe. po. Oo, Opo. safe. Okay, nandun na. So nilagay mo na yung tattoo. Inabot tayo ng 4 na oras. Ano ang pain level ng portrait ni Eman sa dibdib ko? Anong pain level? From 1 to 10? Sa mga tao kasi kuya, iba-iba yung Tolerance. Yes po. Iba-iba. So parang sa akin po kasi, maybe parang, for me, personally, kasi meron po ako sa chest, parang 8 out of 10 po siya. 8? Yes, kuya. Yes Sakit, po. Naku. So parang masakit po siya para sa akin. Pero yung sa mga tinatatuan ko po, kagaya ni Sir JC, yung sa chest piece ko nung recent na ginawa, ano siya, since parang inabot po kaming 5 days. So, 5 days? yes, kuya. Tas 10 out of 10 po talaga siya. Masasabi namin parehas kami. Naku, oo. Opo. So, depende po talaga, kuya. Ako kasi mataas ang pain tolerance ko eh. Opo. Dito sa forearm, nasa mga 3 lang ako eh. Opo. Itong malaki kong tattoo rito, dahil nga nasa soft tissue, mga 5. Opo. Pero inabot ng 7 oras eh, kaya Ayun, pag siyempre, bugbog eh. Oo, Opo. paulit-ulit. Lalo No? pag may breaks po, no? Oo, pag nag-break ka, mas masakit mas yun. masakit. Kasi Sariwa na naman. Sariwa na naman. Oo. Parte ng katawan. Saang parte ng katawan ang mga pain level ng tattoo? Ikaw. Na mataas at mababa. Generally sa tao. generally, yung mga forearm, yan, 1. 1 to 3 yan, o 3. Oo. Tapos yung pinakamasakit, either ribs. Ribs. Yan. Siguro Siguro parang- mga 13 yan out of 10. Yung iba Sobrang nanginginig na pagka, syempre parang umpisa pa lang, sir, sure ka ba na dito? Kasi yan, kailangan mo tiisin. Medyo walang muscle dyan na pampigil. So medyo, So parang buto yung tinatatuan. No? oo. So parang nanginginig na. Alam mo yun. So bawal mo na maitigil kasi, di ba, parang di mo tatapusin. So, How about sa neck mo, B? yung neck ko, ano, Sumakit ang daw sakit po yung din. ulo niya dyan. Parang 10 out of 9. Ay, 11 out of 10. Sa leg. Masakit. Oo. 7 hours din na ginawa. Pag soft tissue, masakit daw eh. Sobrang sakit. Sabi po. Tapos nakakadala. Parang Parang ayaw mo na magpatattoo ayaw ulit. na umuna ulit. Kasi yung kaibigan ko parang, Sir Jim, tapusin na natin yung tattoo mo. Sabi ko, ayoko, nadala ako. Saka na siguro. Mag-iipon muna ako ng lakas ng loob. Alam mo yun? So, yun talaga yung kailangan. Parang isi-set mo yung sarili mo na magpapatato ako ngayon. So, dapat parang i-condition mo din yung mind mo na masasaktan ako ng 8 oras. And so, dapat nagpe-prepare din tayo bago magpatato. Tama. Para sa mga first magtatattoo, no? First time. Ano ang recommendation nyo? Baka magpalagay ng portrait kagad na may color. Baka matrauma, hindi na babalik. Di ba? Pagka unang tattoo pa lamang, what do you recommend? Start small. Yes siguro. po. Mas okay. Pero actually, kuya, yung mga client namin, they start big. Full sleeve. Like full sleeve. Full Nagko-commit. sleeve? Yes, kuya. Gaano nagko-commit. kahaba ang full sleeve? Gaano katagal? Usually po, inaabot kami ng days. 60 Parang, hours siguro. yes, kuya. So, every day, 10 hours, 9 hours, Yes and then po. the next day again. Yes po. Next day ulit. Tapos pag minsan magpapahinga ng one month. So next month 2-day session ulit. O balik tayo dun sa mukha ni Eman. Tinato na. Tapos na. Inabot na let's say 5 hours. Anong gagawin pagkatapos? Tattoo after tattoo care. Anong dapat gawin? Aftercare. Ngayon po kasi, may second skin na kami nilalagay, kuya. Second skin? Yes po. Social, ah. Social. Dati cellophane yung nilalagay eh. Oh. Para kang Parang gumdrap. kang binabalot na ulam. Oh, no? ganda.
Pabalot na pa-take out na nga nito ni Kuya Kim. Wala nang blood Pabalot drop ngayon. Yes po, wala. Wala na. Ano tong second skin na to? Paano? So parang tape siya. Parang Tape po siya, yes po. Na waterproof. Waterproof. So Yes. tatanggal mo siya after 3 days. Parang Tegaderm o Duoderm. Yan, yes po, parang yes po, ganun. parang ganun. Tegaderm, okay. Tapos, paglagay nun, uwi na. Ganun na. Opo, then usually po nag-send kami ng Instructions. Yes po. Then ano na rin, Ano mga instructions na sinesend nyo? So yan. Avoid sunlight. Avoid sunlight. Bawal Number mali- 1 po. bawal maligo sa swimming pool, sa because of the dagat. chlorine. Ayun, Because of sa the salt. dagat din. So, fresh water lamang. Yes po. So yung sabon din, parang non-scented, non-whitening. So mga mild soap lang na plain. Ayan. Moisturize. Moisturize. Okay. Are they supposed to drink medicine? Antibiotic? Hindi naman kailangan. Yes po. Lalo kung hindi naman po, usually po kasi minsan yung iba, parang nagkakaroon ng nilalagnat after the session. Yun po. Yes Baka po. minsan natutrauma kasi. Opo. Yun. Parang kailangan po yun inuman. Napansin ko pagka, if you're into tattoos, you're into piercing as well. Yun naman. You also pierce. Yes po. Nagpe-piercing. Paminsan-minsan lang, Kuya Kim. So, bali mas focus ako sa tattooing. So, ang mga ginagawa ko lang yung mga simple lang, mga lobe, tenga. Yung ibang parts, hindi ko masyadong... Medyo mahirap kasi mag-heal Sa yung ibang Amerika parts. kasi yung body modification, minsan grabe. nagpapaputo na ng daliri. Pababaak yung dila nila. Tapos binibiyak, pinag-ginagawang ahas yung dila. Kaya nga eh. Doon natatakot ako ron. Medyo... Opo. Nagpapalagay ng sungay. Opo. Huwag naman. Huwag naman. Huwag naman. Kawawa. Huwag naman. Iyak mama ko nun. Pagka ganun, makikita ka ng nanay mo tapos... Tapos may sungay ka. Di ba? Naman. May kanya-kanyang taste yan. Pero magpapasungay ka, parang ayun ang Wag demonic naman. naman. Nagmukha ka ng demonyo. Sasabihin mo, hindi demonic ang tattoo. Nagpalagay ka ng sungay. Ang tawag mo ron. Opo. Totoo. Hindi ba? May nakita ko mga nagpapatato ng mata. Yan. Nagawa nyo na ba yan? Hindi ko pa Yung, na-try. yung eyeball nila, yung puti, ginagawang Oo. itim. So, Hindi puro ko itim pa na lang lahat. na-try yan. May kaibigan ako, nagmumotor. Ganun ang mata niya. Nagawa nyo na ba yan? Hindi Hindi pa. po. Tsaka hindi ko siguro ito-try kasi parang eyesight yan eh. Pwedeng mabulag eh. Opo. So pag nagkamali ka, pwede siya mabulag. Sobrang risky. Risky. Risky siguro. So, teka muna. Ethereal Studios. If people want to visit you for fine line portrait tattoo, how do they get in touch with you? Ano mga Instagram nyo? Sa IG po, you can contact me and Jim. My IG po is isa.v. Isa.v. Opo. Isa Villamor. Opo. Ikaw naman, Jim. Yung sa akin naman, jim.cornelio.tt. .tt. Okay. Last question before we go. Gaano katagal na kayo mag-on? 4 years? 4 years. Parang, Ang tanong, kailan kayo magpapakasal? parang wala. Hindi pa Bukas po. na kaya? Bukas na. Eh, ba't di mo tanongin? Tinatanong ko din naman kaso parang hindi pa ako Oo, handa hindi ngayon. pa Enjoyin priority muna ko eh. natin. Kumbaga, Kasi mas blessed ang relationship pagkakasal eh. Opo, yes po. in the future. Pwede ko ba ninong, kuya? Pwede. Ninong. Pwede. Oo Ninong naman. Kim. O, ninong ako ha. Opo. Sige Ikakasal kayong dalawa, ninong ako. At dito Ayun. yung unang narinig sa ano ba talaga with Kuya Kim. Yes. Ito maganda to. Let's end this podcast because you're both Christians eh. Yes po. You're tattoo artists, you believe in tattoos, but you're also Christians. Can you pray for all our listeners, all our viewers? Yes. Isa or Jim, or both of you? Go. Sige. Okay, thank you Lord sa araw na to, sa presence ng lahat na nakikinig. Thank you Lord. Sana lahat kayo may natutunan, may maiuwi kayo, yung knowledge na nakuha nyo dito. Ikaw, gusto kong sabihin. Yun lang. Parang, kasi, sana may natutunan kayo and wag kayo basta-basta mang-judge based din sa appearance ng tao. Sana respect natin yung bawat isa. Yun lang.
Yun lang po. Amen. I'll pray for both of you also. Lord God, I'd like to lift up to you Jim and Isa. Thank you, Lord God. I got to meet them finally. And Lord, you gave them so much talent. May they use this talent, Lord, for your glory, for your good, for the beautiful things, Lord. And may you bless the relationship as well, especially in the near future when they decide to tie the knot and become husband and wife. This we declare and this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Thank you, Kuya. Uy, maganda to. Parang dito kayo mabubunan todo. Guys, maraming salamat. Ha? Thank you. Thank Thank you so Kuya. much. Thank Maraming you. salamat. That's another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. We talk about anything under the sun in this podcast. And today we talked about tattoos. If you like the podcast, may mga stars dyan sa taas ng page ko. Just press 5 stars and then you can rate us and we'll appreciate it. If this podcast was brought to you by the algorithm and you're listening to it right now and you like it, please follow us and we really appreciate it. It's the 6th month of this podcast already and we're doing our best. Na lahat ng gawin namin dito may saysay at may mauuwi kayo. Maraming salamat. Have a great week and God bless. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.